What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ano muna tayo, tadtarin muna natin ng mga first impressions itong bagong 2025 na taon. So ngayon ang first impressions natin is a Vivo Y19s. So hindi ko pa ito nare-review, hopefully ma-review natin, nahanap tayo niya sa Shopee. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, bago natin ito start, quick reminder lang po na first impressions lang to sa mga bagong labas sa smartphone. At this time ang topic nga natin is lumabas last year na Vivo Y19s. So, hindi ko pa ito nare-review, unbox, or game test. Pero marami rin syempre nagkaka-interest sa smartphone na to at naghihintay din ng opinion ko when it comes to smartphone na to. So, yun nga, ang Vivo Y19s ay isang entry-level smartphone na lumabas last year ni Vivo at meron siyang 2 variants or 2 storage na available. Ang unang variant niya is meron 4GB 128 na sad to say. Meron siyang presyo na 6,499. Tapos meron tayong 8GB 256 na may presyo na 8,499. So kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, below 10,000 pesos, so entry-level smartphone siya. Okay naman yung kanyang storage, 128 and 256 respectively sa kanyang presyo. Pero itong nakakalungkot, when it comes sa pinakamura, 4GB po ang i-offer ni Vivo dito sa Vivo Y19s na hindi na po talaga bagay ang ganyang RAM sa ganyang presyo na 6,000 pataas. 4GB of RAM, acceptable yan sa mga presyo na 5 to 4,000 pesos below ng mga smartphone. Pero when it comes sa 6,000 pataas, 4GB is not enough. I think pinaka-minimum is 6GB or 8GB na po ang pwede sa ganyang price segment. Pero yun nga, pag binili, SRP naman po yung binigay ko. Pero pag binili nyo to siguro sa official store ni Vivo sa Shopee, Lazada, or TikTok, mas mura nyo po itong mabibili. Pero yun nga, kung interested kayo dito sa online, mag-purchase ng Vivo Y19s, ilalagay ko po yung link niya sa description box mga ka-J-Vlog. I-check nyo na lang yan agad-agad at para makabili na kayo agad, di na kayo maghanap, di na kayo mahirapan, check nyo na lang po yung link yan sa description box. Add to cart nyo na agad. So, yun naman, yung pinakamataas sa storage or pinakamataas sa variant is 8GB 256. So, okay na yan. Sulit na yan sa ganyang presyo na 8,499, 256GB of internal storage is pwede na yan mga ka-J-Vlog sa ganyang price segment. Check naman natin siya sa Shopee. Hindi po siya sale ngayon, pero nung 9/9 ay nung 12/12 sale siya. Ayan no. So SRP pa rin siya, 6,499 and 8,499 sa official store ni Vivo sa Shopee. Pero pag may voucher naman kayo, like si Shopee nagbibigay ito ng mga matataas na voucher, di ba? Monthly. So meron kayo minsan 1,000, di ba, na mga voucher, 500, malaking discount na yan. Kaya marami pa ring nagugustuhan bumili sa online kasi mas makukuha nyo siya ng below SRP. Pero kung bibili kayo sa mall, yan po talaga yung presyo niya, 6,499 and 8,499 for the Vivo Y19s. So, yun. Alam ko na marami natatakot bumili sa online. Marami kasing scammer din, especially sa Shopee. Fake reviews. Again, pag bibili lang kayo sa Shopee, dun lang kayo bibili sa Shopee Mall or sa legit na Shopee Mall ng brand na gusto nyo. For example, dito sa Vivo. Sa Vivo, ayan. Para makita nyo, ayan, nakalagay naman dyan sa gilid is mall. So, ganyan pag mall, Shopee Mall yan mga ka-J-Vlog. Tapos scroll kayo, tignan nyo yung shop. Kung Vivo, ayan, nasa mismong tindahan kayo ng Vivo, so hindi naman kayo ma-scam dyan. Pero again, minsan may mga discrepancy. Meron ako nakita noon, bumili siya sa official store, pero bato yung nakuha niya. Hindi po kasalanan ng seller yon. Nasa delivery yon. Nasa discrepancy sa delivery yon. Kaya parati nyo pa rin titignan yung parcel upon opening, di ba? So, i-video nyo mga ka-J-Vlog para meron kayong proof kay Shopee kung sakaling wala pong laman yung smartphone or walang laman yung box, kumbaga. So, dito nga sa ating first impression. So, si Vivo Y19s ay merong screen size na 6.64 inches IPS LCD display na may resolution na HD+, 720 by 1604 pixels, na merong 9 Hz screen refresh rate. Sa OS out of the box, Android 14 siya with FunTouch OS 14. Sa chipset, meron siyang Unisoc T612 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz, and sa GPU Mali G57 siya. Meron siyang dual rear camera system na merong 50 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. Meron siyang dual stereo speakers na magandang balita. At ito malupit, pagdating sa battery, ito na nagle-level up na ngayon ng mga entry-level smartphone, beyond 5K na po ang in-offer. So meron siyang 5,500 mAh na removable battery na meron siyang 15 watt fast charging rate. J-Vlog, dito muna tayo sa first impressions ko
sa smartphone na to based again sa kanyang specification. So, pwede naman tayo magbigay ng first impression sa isang smartphone based lang sa kanyang specification. So, unahin muna natin yung screen netong si Vivo Y19s. So, kung sa presyo niya na 8499, 6499, I think the HD Plus 720p is not enough for a smartphone na merong 8499 na price tag. I think ang pinaka-the best dyan is Full HD Plus 1080p resolution para makipagsabayan naman si Vivo sa mga ibang brands na kalaban niya. Kasi HD Plus 720p is super outdated na when it comes sa ganyang presyo. HD Plus 720p is very acceptable when it comes sa mga presyo na 5,000 or 6,000 pesos below. Below pero pag 6,000 above, dapat siguro mas i-level up na nila yung resolution and especially yung refresh rate ni Vivo Y19s is pang below 6,000 din na price tag. 90Hz screen refresh rate for a smartphone na 8499 is hindi na rin yan okay. I think 120Hz na rin is the best na refresh rate na may offer ni Vivo when it comes sa presyo na 8499. Kasi 90Hz, majority na nakikita nating 90Hz isa sa price tag na na below 6,000 pesos, diba? So, meron tayong nakikita 120Hz sa below 6,000 pesos which is a good addition. Pero pag mga popular brands like Vivo, Oppo, Samsung, usually talaga ino-offer nila when it comes sa refresh rate sa ganitong presyo is 90Hz. So sana mag-level up para naman makipagsabayan sila sa mga ibang kalaban nila na brand like Infinix, Tecno, and Itel na sa ganitong presyo, ang tatasan ng refresh rate na ma-offer. Sa mga ka-J-Vlog, sa Ramatrom, again, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung 8GB256 is perfect na yan. Nakakalungkot lang yung RAM. 4GB again for a 6,000 pesos smartphone is hindi po yan maganda. So, yun lang naman. Yung RAM lang naman ang pinaka nakakalungkot sa 6499 na price tag. Again, pag binili nyo to sa Shopee, pag nabili nyo to ng 5 Plus, okay na. Medyo bumabagay ni 4GB of RAM. Kaya siguro ino-offer din to ni Vivo sa Shopee ng mas mura or below SRP. Kung makuha nyo to again ng 5 Plus, yung 4GB is okay naman na kumbaga. Pero I think for 6,000 pesos smartphone is 6GB of RAM na talaga ang pinaka-the best na ma-offer dapat. Next mga ka-J-Vlog sa camera ng Vivo Y19s is 50 megapixel. So okay naman yung specs ng kanyang rear camera niya na 50 megapixel. Yung front camera lang medyo mababa, 5 megapixel. Pero tingnan natin, malay natin pag na-review natin na iba naman yung usapan kasi hindi naman lahat basihan sa taas sa megapixel yung sa camera, di ba? Pero when it comes specs-wise, mababa po yung 5 megapixel ang front-facing camera ng Vivo Y19s. Pero bumawi naman siya sa rear na which is merong 50 megapixels. Next mga ka-J-Vlog sa speakers. So very new sa Vivo, nasa entry level nagbibigay na sila ng dual steer speakers, di ba? So okay na yan, magandang addition when it comes sa entry level smartphone na nakakatuwa ng mga entry level ngayon ay nagbibigay na ng dual steer speakers for immersive sound. Next is the IP rating. So level up when it comes sa IP rating, medyo maganda. IP64 water and dust resistant. Again, it's water resistant. Huwag niyo po itong ilulublob sa tubig ng sobrang tagal. I know may nakikita ko mga marketing get-up na nilulublob sa tubig ng matagal, sinasubmerge. Hindi po advisable na matagal siyang lalo na mababa pa yung rating niya na IP64. Siguro the best na medyo matagal-tagal is IP67 na makikita natin sa mga mid-range smartphone or IP69 or IP68 water and dust resistant. 64 is meron siyang water resistant, yes. Pero wag yung sobrang ilublob sa tubig ng malalim at matagal like pag nagsiswimming kayo. So, hindi siya advisable gamitin sa swimming. Mas advisable gamitin pag nagsiswimming kayo, 67 or 68 IP rating, yung mas matataas. So, okay na, maganda sa entry-level smartphone yung nagbibigay sila ng IP rating. For example, ayan, pwede nyo magamit to pag, nagna-navigate kayo, di ba, mga talsik-talsik ng mga ulan, okay naman sa ganyang protection itong Vivo Y19s. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery is okay na okay. 5,500 mAh battery capacity. Maganda nga na nagle-level up na mga entry-level smartphone when it comes sa battery capacity. Beyond 5K na ino-offer. Pero nakakalungkot lang dito, binigyan nga nila na mataas na battery. Ang baba naman ng charging rate. Fast charging niya is 15 watts lang mga J-Vlog. I think the best na dyan na binibigay is 33 watts ang minimum when it comes sa presyo na 8,499, di ba? So, okay yung battery. Medyo nakakalungkot lang yung charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung first impressions ko dito sa Vivo Y19s based sa kanya specifications. Kung bibili kayo ngayon 2025 na ito, sana nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung bibili kayo ng smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, maganda bang bilhin ng Vivo Y19s?
Ang ano ko dyan mga J-Vlog, ang sagot ko dyan, depende or 50-50 ako dyan. Kung makukuha nyo to ng below SRP, sulit naman or maganda rin naman siya. Kung makuha nyo to ng 5 plus or 4 plus, lalo na pag meron kayong mga voucher sa Shopee, sulit na sulit naman yung price tag na ganon. Lalo na sa kanyang presyo, lalo na yung kanyang specs, bumabagay lang sa ganyang price. Yung pinaka-the best lang na ma-offer ng Vivo Y19s is yung RAM at ROM sa pinakamataas sa variant na merong 8GB, 256GB. Sulit na sulit yung ganyang RAM at ROM, mga J-Vlog. Pero again, nakakalungkot lang yung pinaka-mababa na 4GB of RAM lang yung offer. I know extended RAM, sinasabi extended RAM, parati nyo pa rin titingnan dito pag bibili kayo yung smartphone is yung physical RAM itself, not the extended RAM. So, 4GB lang talaga yan. When it comes sa minimum, so, I know meron reputation si Vivo when it comes sa sa camera. So, hopefully, ma-review natin to para matignan natin talaga yung camera ng Vivo Y19s. Pero ako tatanungin nga, sulit naman si Vivo Y19s, depende na lang po sa presyo na bibili nyo. Again, pag nabili nyo to ng below 5,000 or 5,000 plus is okay naman, 4GB 128, tapos nabili nyo yung 8499 ng 6 plus, lalo na pag nag-sale, is okay rin naman yan mga ka-J-Vlog, lalo na yung RAM at ROM niya is sulit naman. So, again, pag bibili nyo to sa mall, ganyan yung presyo niya, medyo mataas yung presyo niya sa kanyang specs, pero abangan nyo lang to sa Shopee, baka makuha nyo pa to ng mas mura, at kung interested nga kayo, yung link po ng Vivo Y19s sa description box, i-check nyo na lang yung mga ka-J-Vlog at i-add to cart nyo na.